So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa na tayo ng reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath at ito po ang ating full video reaction. At yun na guys, no, ginawa ko tong reaction video na to para makapag-komento ako, makapag-react ako sa lahat ng mga paborito kong artista at sa lahat po ng aking iniidolo. At yun na nga guys, no, syempre guys, ginawa ko rin po reaction video na to para samahan nyo akong mag-komento at mag-react sa ating mga idol. At yun na guys, at kaya kung di ka pa nakapag-subscribe, huwag sana nakalimutan i-click ang subscribe button. I-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. So, let's go! So, eto na guys. Yan ang listahan na binigay ni Lucas Santiago. Kahit pa, ipacheck pa rin natin. Makikipagtulungan siya kapalit ng buhay ng kapatid niya. Yan naman ang usapan natin, di ba? Kailangan mahuli natin si Edong Santiago ng buhay. Dahil marami siyang masasagot tungkol sa nangyari sa loob ng Bagong Bayan. Salamat. Naniniwala ka na isusuko lang ng gano'n ni Lucas ang kapatid niya. Tama. Pwedeng distraction niya tayo habang sinasagawa niya ang sarili ng plano para kay Edong. Alam ko na may sarili siyang plano. Pero kung nasa tabi natin siya, mas madali natin malalaman at mababantayan kung ano yun. Tama. Tama naman. Sir, si ano. anong sa palagay niyo? Kinagat ba? Tingin nyo, naniniwala talaga siya sa inyo? I doubt it. Well, Pero ang mahalaga may access na tayo sa investigation nila. Pag may bago akong impormasyon, babato ko sa'yo agad. Sige, sir. ba yan? Pero yung listahan na binigay Ako naman. Nag-loading na naman. Pero dapat hindi kinagat ni ano, no? Dapat hindi nila tinanggap si Lucas dito sa ano, sa investigasyon. Kasi magkakaroon talaga sila ng magkakaroon sila ng problema about dito sa kanilang kaso. Kasi syempre kung nandoon si pangalan nito, si Lucas, magagawa niya rin yung gusto niya or maiiwas niya yung kapatid niya dito sa mga pulis, di ba? Tingin nyo, wala talagang pinuntahan yung kapatid mo kahit isa doon. Kahit anong lugar na may kinalaman sa aming tatlo ni nanay, hindi pupunta ng kapatid ko. Matalino ang kapatid ko. Kahit demonyo, kaya niya isaan. Grabe. Sir, nakalak na yung pinto pagpasok ng mga medics. Wala na rin siya pagpasok namin. Mukhang siya yung tumawag na ambulansya. Mukha? I hired you because you're supposed to be good at your freaking jobs. Pero Grabe. naresultan kayo ng ganito? Find her now! Rumoronda na yung iba sa subdivision. Siguradong di pa nakakalayo si Mrs. Montenegro. Damn it! Masar siya eh. You can't control me. Nako. Delikado siya. Delikado siya, guys. Dapat nga hindi na Lakas ang usap-usapan na susugod dito si Edong sa Amuraw. Kanting araw. Kay Erika lang ba? Eh di ba Bet, apat kayong magkakaibigan na nagpakulong sa kanya? Alam nyo, ang mahirap lang dito. Dahil tumakas nga itong si Mel, ay, di ba mabilis siyang masusundan ni Edong. So, possible na si Edong, ang una niyang makukuha dito or matatarget niya dito, ay itong si Mel. Dapat talaga sumunod na lang si Mel kay kay Anton. Para kahit paano safe muna siya pansamantala. Tumiming pa kung kailan naman umuwi si Alice ng Pilipinas. Eh di lalo talaga susugod yun dito. Kompleto pala kayo. Nahiwagaan ako dun. Naka-high alert naman yung mga pulis kay Edong. Kaya
Kaya kapag tumapak yun dito sa atin, walang lusot yun. Eh, nakalusot na nga eh. Pag-alagala sa labas. Eh, di ba nga nakunan si Edo ng video na nakatayo sa labas ng tinutuluyan ni Alice? Nakuha pa yun ng pinsan ko dun sa kaibigan niyang may asawang pulis. Hindi mo man lang kami winarningan, Beth. Kayo ng pamilya mo may protection. Pero kaming mga pwedeng madamay, wala. Unting malasakit naman. Teka lang ha. Ay, grabe. Bakit biglang may pag-atake sa GMRC ko dito? At hindi naman ako nasabihan na may awarding ceremony pala pagkatapos ng flag ceremony. May special citation pa yung pamilya ko. Grabe. Eh bakit di nyo ipa-principal's office si Mayor? Kasi siya naman ang nagsabi na manahimik ang lahat para hindi lumaki to at hindi matakot yung mga tao. Ha? Yan, tama. Sinikreto ba namin yung issue? Hindi naman ha. Saka, hindi ko lang kayo na-warningan. Ang dating kagad wala akong malasakit. Tama. Ganun ba yun? Eh, laman naman siya ng news sa internet, sa radyo at sa TV. Tama na kasi pagiging bida-bida mo, Beth. Lagi na lang nabubulabog yung amaraw dahil sa mga kalokohan yung magkakaibigan eh. Kalokohan? Kalokohan para sa'yo yung namatay yung kaibigan namin at napakulong namin yung pumatay sa kanya. Eh kung di namin ginawa yon, baka may sumunod sa kaibigan namin, di ba? Bata lang kami nun, no? Pero naproteksyonan namin kayong lahat. Eh, ikaw, Vivian. Bukod sa pagiging marites, ano bang nagawa mo? Kawawi. Bukod sa magiging marites. Guys, wait lang. Medyo nahihiwagaan ako dun sa isang kaibigan ni Beth. Yun yung yung kanina, yung teacher din. Kasi sa tuwing ibabanggitin si Edong, lagi siyang para siyang natutulala tapos napapaisip. Meron something na itinatago yun. Ano kaya yun, no? Good morning, sir. Nasaan si Mel? Where is my wife? Ha? Di ba nasa bahay kasama mo? Bakit, Anton? Ano nangyari? I went out for a run earlier. Pagbalik ko sa bahay, wala na siya. Hindi ba siya tumawag sa inyo? Oh my God! Di kaya kinidnap na siya ng lalaking yun? Grabe. Lizelle! Di na kita nakausap kanina. Tinuyog kasi ako eh. Kita ko nga. Kakairita, di Something ba? talaga sa Ang kanya. Vivian na yan. Kumakabuyo pa eh. Kapal talaga. Beth, Oh. hindi ko pala nasabi sa'yo si Angelo pa uwi na. Ah, talaga? Akala ko next month pa. Napaaga eh. Pero okay din naman yun kasi miss na namin siya eh. Kaya sana gusto ko muna mag-focus sa pag-uwi niya. Huwag muna natin pag-usapan si Edong. Hindi naman sa wala kang simpatya sa Di ba? pinagdadaanan mo. Pag napag-uusapan ng talaga kasi si Edong, natitrigger ako eh. Nahahawa ko sa mga kaparaningan ng mga tao dito. Ayoko maging kagaya ni Vivian. Lalo na uuwi ang asawa ko. Dapat masaya lang yun eh. Oo naman. Oo, gets ko. Ano ka ba? Naintindihan ko. Kaya something, no? Sige, may naiwan ako sa faculty. Sige. Di ba may kakaiba? Hala, bro! Sobrang scary naman yan! Scary talaga. Alam niyo kung ano pang mas scary? Yung skibiding humabol sa amin ay si Edong Santiago.
Isang killer na galing dito sa Amurao. OMG! Yan yung pinag-uusapan ni Mami at Daddy. Galit raw siya kay Miss Beth at sa mga friends niya kasi sila ang nagpakulong sa kanya. Eh kasi, pinatay niya yung best friend ni nanay, si Luisa. Paano kung bumalik siya dito sa Amurao at mag-friend sa nanay mo? Ano ka ba? Kayang-kaya ni nanay yung mid na yun. Napakulong na ni nanay dati yun. Good afternoon, class. Sir. Ay nako. Mayroon na naman panibagong parang may panibago na naman tayong iisipin, no? Ano kaya ang koneksyon ng katrabaho ni Beth na yon na isang teacher din na kung saan ni parang sabi ngayon natitrigger daw siya sa tuwing naalala niya si Edong. So, impossible, meron siyang nakaraan kay Edong. Kung di ako nagkakamali. May nakaraan siya kay Edong na hindi niya masabi kay Beth. At ano kaya yun? Sir. Good afternoon, sir! Please be seated. Please get one up sheet of paper. Bro, ano naman sinabi na si Edong? May ba sabi ni Miss Beth na huwag ipagkalat yun? Eh, kumalat na rin naman na nakatakas siya. Ba't pa natin itatago yung mga ginawa niya sa atin? Ang daldal talaga nito. Arnel, itigil mo nga muna dito. May nakakausap ka ba tungkol sa pinagdadaanan mo sa husband mo? I couldn't even tell my friends. Now, the reason kung bakit ako bumalik sa Pilipinas is because tinatakasan ko yung husband ko. Ginamit ko pang excuse yung pagpapatayo namin ng bahay dito sa Amurao. Eventually, I did tell one of them that I'm in the middle of divorcing him. Pero, yung iba kong suspicious kay Scott, di ko kaya. Bakit? I don't know. Kung sa tingin mo, mapagkakatiwalaan mo mga kaibigan mo. At kung sa tingin mo, handa silang makinig without any judgment, you should open up sa kanila. Tama. Para syempre, pag nasabi niya sa mga kaibigan niya yung kanyang pinagdadaanan, kahit papano, meron mag-a-advise sa kanya or pwedeng makatulong sa kanya sa kanyang mga iniisip, sa kanyang problema, di ba? Para matulungan siya. Mabait naman yung kaibigan niya. Hello. Hi, Ma'am Beth. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. Ano nangyari? Nagtataka na si Beth. Ma'am, pinapatawag niyo daw po ako. Mrs. Mora, Ay, si Anton. nandito yung kaibigan mo. Bibisita ka. Napuntahan na ng pulis yung dalawang nasa listahan ni Lucas. Negative pero magmamanman pa rin daw sila. Ikaw, kumusta ka dyan? So far, walang sign ni Edong. Okay. Hintayin mo ako dyan para sabay na tayo umuwi. Hindi na kailangan. May security dito sa building. May police pa sa labas. Mas okay na yung sigurado. Pupunta na ako dyan, pantay na lang. Ay, taray. Grabe yung no? Grabe yung pagprotekta dito kay Erica, no? Sobrang dami niyang security. At mas pinoprotektahan pa siya dito nitong lalaki. Hindi ko alam kung
kung kaano-ano niya talaga 'to, kung jowa ba niya or may nakaraan sila, 'no? Kasi over yung pagprotekta sa kanya at talagang, ayaw siyang mapahamak. Nasaan ka na, Edo? First, I went to Alice's place. Pero wala si Alice doon. At ayaw din akong paghintayin sa loob ng security niya. Kaya naisip kong puntahan ka dito. I'm sorry this was a short notice, Beth. And I know we haven't met formally yet. Lagi ka lang nakakwento sa akin ng asawa ko. There has been so many times na gusto kong mag-visit dito kasama si Mel. Pero hindi nag-work yung schedule ko. Pero ngayon, wala si Mel dito. At nandito ka. Bakit? Tinawagan ka ba ni Mel? Would you know if magkasama sila ni Alice ngayon? Tinatawagan ko siya kanina pero di siya sumasagot. And I doubt na magkasama sila ni Alice ngayon. Imposible naman na. Bakit? Sabihin mo na. Umalis siya ng bahay kaninang umaga to go for a meeting. But she never arrived. And with the situation that's going on right now, nag-aalala ako. Baka may nangyari na sa kanya. Eh bakit di mo kami tinawagan agad? Nag-report ka ba sa pulis? I haven't told the police yet. Baka kasi false alarm lang. Eh alam mo naman yung sitwasyon kay Edong, di ba? Mas okay na mag-false alarm kaysa hindi. Teka nga. Hindi mo talaga alam kung nasaan siya. Hala, ang kulit talaga ni Anton, no? Talagang napaka-creepy niya. Nakakatakot talaga si Anton. Dapat sinabi niya na agad, di ba? Siyempre, tsaka isipin niya, paano tatawag kay Beth o sa mga kaibigan niya kung yung cellphone ni Mel is itinago ni Anton. So, paano siya makakatawag or makaka-text, di ba? Dapat inisip ni Anton yun eh. Paano siya makakatawag? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko alam. Grabe si Anton. Thanks for your time. Oy, teka sandali. Anong plano mo kay Mel? Anong gagawin mo? Don't worry. I'll keep looking for Mel. Ako, delikado si Mel. Mommy, when can we go back to Daddy? Why, baby? Are you not happy with Mommy na? No, but I miss Daddy. Kamukha to ng daddy. Ako, nasa kaya si Mel. Nag-overthink siya. Akala niya siguro nandyan si Akala niya nandyan si Mel. Wait lang, ha? Rose. Hello, Beth? Ano? Hala, Nawawala si Mel? Yes. Pinuntahan daw ni Anton si Beth kanina. Ang sabi niya, Mel left home this morning, but she wasn't able to arrive at the... wait lang. Ang inano niya, 'di ba, Beth? Ang tinawag ni Alice is Beth. Paano napunta kay Erica? Parang ang gulo, guys. 'Di ba? Paano 'yung nangyari? Bakit si Erica 'yung nakausap niya? Beth ang sinabi ni Alice. Ano 'yun? Ang gulo, parang naguluhan ako lang. meeting that she was supposed to arrive at. Wala bang security escort si Mel? Hinayaan siya ng asawa niya mag-isa? Yun ang hindi naklaro ni Anton, pero... okay, nakat. Erica, what if nakuha na siya ni Edong?
nag-overthink na siya. Yes, the stylist Mel Barrera Montenegro. Kanina umaga pa siya nawawala. Sige, attorney. Sasabihan ko ang mga tao to be on the lookout. Salamat. Hello. What? Hello? Ako? Ito nakakatakot dyan eh. What if Edong has Mel? Ano may masamang mangyari sa kanya? Kasalanan to ni Anton. Pumunta pa dito sa Amuraw. Imbis na nagtawag na ng pulis, di ba? Edong, kung hawak mo si Mel, balik mo lang siya sa amin. Kapalit nun, tutulungan kitang malampasan to ng buhay. Hindi na yan ang gusto ko. Ano na kay Anton na nga ata si Mel. Naku po, paano kaya, ano kayang gagawin nila para maligtas si Mel? May package po kayo dito sa reception. Konti na lang. Sasabog na lang. Sasabog na lang. Sasabog na lang. Teka, huwag yung gagalawin yung package mo yun! Diyan ngayon na! Emergency na boss! So, yun guys, hanggang dito na lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. And then syempre guys, sa lahat po dyan na hindi pa nakapag-subscribe, huwag na nakalimutan na i-click ang subscribe button. I-click mo na rin po yung bell para ma-notify ka sa tuwing maglalabas ako ng mga reaction video. Thank you so much again and then syempre guys, have a nice day.